Walang kwenta si Tala. Isang anino lang siya na naglalakad sa mga pasilyo ng tagumpay ko, Marisol. Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang mawala sa landas natin at mapapasaya na kita ng tuluyan. Ang mga salitang iyon na binigkas sa loob ng marangyang opisina ni Cyprian ay tumagos sa makapal na pinto ng Nara at tila naging mga matatalim na karayom na direktang bumaon sa puso ni Tala. Sa labas ng silid, nakatayo ang babaeng tinutukoy ng kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay ay yakap-yakap niya ang isang kahon ng mamahaling relos, ang regalong pinag-ipunan niya ng ilang buwan para sa kanilang ika-15 anibersaryo. Isang matamis na ngiti, sana ang nakapaskil sa kanyang mga labi kanina. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay naging isang malamig at naninigas na maskara ng pait. Sariwa pa sa isip ni Tala ang bawat sakripisyong ginawa niya. Iniwan niya ang kanyang pangarap bilang isang arkitekto upang maging katuwang ni Cyprian, upang maging utak sa likod ng mga disenyong nagdala sa lalaki sa tuktok ng tagumpay. Siya ang gumigising ng madaling araw upang tapusin ang mga blueprint na inaangkin ng kanyang asawa, habang ang tanging hiling niya ay ang pagmamahal at katapatan nito. Ngunit sa likod ng pintong iyon, naririnig niya ang marahas na katotohanan. "How about the shares, hon? Paano kung maghinala siya?" Narinig niyang tanong ni Marisol. Ang boses na yon ay dati-rati puno ng pagpapakumbaba. Ang boses ng anak ng kanyang yumaong vunuwoy na itinuring niyang sariling kapatid. Ang babaeng pinatira niya sa ilalim ng kanyang bubong nang mawalan ito ng matitirhan. "I'll handle it. Ipapalabas nating hindi na siya stable. With enough gaslighting and the right doctors, iisipin ng lahat na nababaliw na siya dahil sa depression. Once she's in the institution, lahat ng properties at ang kumpanya ng tatay niya, mapupunta na sa atin." Sagot ni Cyprian na may kasunod na mahinang tawa na tila musika ng kamatayan sa pandinig ni Tala. Naramdaman ni Tala ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na hampas ng maso sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang namumuong mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ang kahon ng relos na kanyang hawak ay unti-unting nadudurog sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang mga kuko niya ay bumabaon na sa mamahaling balat ng lalagyan, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit sa kanyang palad. Mas matindi ang hapdi na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Cyprian na humahalimuyak mula sa loob ng silid ay naging amoy ng pagkabulok. Tila nakikita niya ang bawat halik na ibinibigay ni Cyprian kay Marisol. Ang bawat haplos na dati ay sa kanya lamang, na ngayon ay ibinibigay sa ahas na pinakain niya sa sarili niyang palad. Ang pagtatraidor ay hindi lamang isang sugat. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat alaala ng kanilang 15 taon. Tumalikod si Tala nang walang nililikhang ingay. Ang bawat hakbang niya palayo sa pinto ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, isang malamig na katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong itinuring na anino bago ito maging isang bagyong magpaguho sa lahat ng kasinungalingang itinayo ng mga taong pinakamamahal niya? Bakit tila wala kang kabuhay-buhay sa paghahanda ng hapunan? Tala, ang dumi-dumi pa ng bahay samantalang maghapon ka lang namang narito. Nakakapagod magtrabaho para sa pamilyang ito kung pag-uwi ko ay ganito ang sasalubong sa akin. Ang boses ni Cyprian ay malamig na humampas sa pandinig ni Tala. Tila ba hindi ito ang parehong lalaki na narinig niyang humahalakhak kasama ang kanyang kabit? Ilang oras lamang ang nakalilipas. Nakatayo si Tala sa kusina. Ang kanyang mga kamay
ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo habang pinapanood ang kanyang asawa na nagtatanggal ng kurbata ng may bakas ng pagkainis. Ang bawat salita ni Cyprian ay punong-puno ng pagpapakitang tao, isang bihasang gaslighting na naglalayong iparamdam kay Tala na siya ang may pagkukulang, na siya ang pabigat sa kanilang pagsasama. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang pinggan ng inihaw na bangus sa mesa. Ang amoy ng pagkain na dati-rati ay simbolo ng kanyang pagmamahal, ay tila naging amoy ng abo sa kanyang ilong. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung gaano kasarap ang halik ni Marisol kumpara sa hapunang inihanda niya, ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang mga labi. Alam niyang sa sandaling magsalita siya, guguho ang kanyang plano. Ang kailangan niya ngayon ay ang pasensya ng isang manghahabi na dahan-dahang naglalagay ng patibong. Narinig mo ba ako, Tala? O baka naman pati ang pandinig mo ay nawawala na rin gaya ng wisyo mo? Dagdag ni Cyprian habang nauupo at nagsisimulang sumubo. Pasensya na, Cyprian. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Mahinang tugon ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok sa silid kainan si Doña Aurora, ang ina ni Cyprian. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Tala. Ang matandang babae ay nakasuot ng mamahaling alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng panghuhusga habang tinitingnan ang paligid. Anong masama ang pakiramdam, Tala? Noong panahon ko, kahit may lagnat ako, ay nagagawa kong panatilihing makintab ang sahig at masarap ang pagkain ng asawa ko. Huwag mong gamiting dahilan ang katamaran mo para magpabaya. Isang swerte na nga na pinakasalan ka ni Cyprian kahit wala ka namang dinalang yaman sa pamilyang ito, kundi ang mga problema ng tatay mong may sakit. Wika ni Doña Aurora na may halong pait at paghamak. Napayuko si Tala. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Alam ni Tala na alam ng matanda ang tungkol sa panloloko ni Cyprian, ngunit pinipili nitong itago ang dumi ng anak at sa halip ay idiin siya sa putikan. Ito ang kulturang kinalakihan niya, ang maging isang martir, ang lunukin ang lahat ng pait para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat insulto ay nagsisilbing panggatong sa apoy na dahan-dahang nagliliyab sa kanyang kalooban. Matapos ang hapunan, pumasok si Tala sa kanyang silid upang hanapin ang isang mahalagang dokumento. Ito ay ang liham mula sa espesyalista ng kanyang ama na naglalaman ng mga detalye tungkol sa operasyon nito. Doon niya rin itinago ang bankbook na naglalaman ng kanyang mga personal na ipon mula sa mga freelance design projects na lihim niyang ginagawa. Ngunit pagbukas niya ng drawer, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Wala doon ang envelope. Nagkagulo ang kanyang isipan. Hinalughog niya ang bawat sulok, ang bawat singit ng cabinet. Ngunit wala ito. Ang liham na yon ay hindi lamang basta papel. Iyon ang nag-iisang ebidensya na ang mga gamot na ibinibigay ni Cyprian sa kanyang ama ay hindi ang mga tamang gamot na inireseta tawang doktor. Nabalik lamang ang diwa ni Tala nang marinig niya ang mahinang tawanan mula sa hardin sa ibaba ng kanilang bintana. Dahan-dahan siyang sumilip sa likod ng kurtina. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya si Marisol na may hawak na pamilyar na envelope. Ang puting envelope na kanina lang ay hinahanap niya. Nakasandal ang babae sa dibdib ni Cyprian habang binabasa nila ang nilalaman nito. At pagkatapos ay nakita ni Tala ang pagpunit ni Marisol sa papel ng may mapanuyang ngiti. Sino ang nagbigay sa kanila lang susi ng drawer ni Tala? At ano pa ang mga sikretong alam na ng mga ahas na ito tungkol sa kanyang mga hakbang? Mali ang pinili mong sandigan, Tala. Ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso at kinabukasan ay siya ring dahan-dahang naghuhukay ng libingan para sa kumpanya ng iyong ama. Ang boses na yon ay galing sa nakaraan,
Isang boses na malalim, baritono at puno ng awtoridad na tila nagpatahimik maging sa huni ng mga ibon sa loob ng sementeryo. Dahan-dahang lumingon si Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa habang inilalagay ang isang pumpon ng puting liryo sa puntod ng kanyang ina. Doon, sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng kalachuchi, nakatayo si Rafael, ang kanyang dating kasintahan, ang abogadong tinalikuran niya 15 taon na, ang nakalilipas dahil sa mga mabulaklak na salita ni Cyprian. Nakatitig si Rafael sa kanya, ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng halo-halong pait at pag-aalala. Sa suot nitong itim na coat, mukha siyang isang matatag na pader kumpara kay Tala na tila isang tuyong dahon na anumang sandali ay tatangayin ng hangin. Ang katahimikan sa paligid ay nabubasag lamang ng mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa semento. Ngunit sa loob ni Tala, may isang malakas na pagsabog ng pagsisisi. Rafael, anong ginagawa mo rito? Halos pabulong na tanong ni Tala. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Tila bawat laway na kanyang nilulunon ay may kasamang tinik. Binabantayan kita, Tala. Kahit malayo ako, naririnig ko ang mga bulong sa Makati. Ang kumpanya ng tatay mo, ang legacy na binuo niya sa loob ng 3 dekada, ay unti-unti nang nilalamon ng mga utang na hindi mo alam. Si Cyprian, gumagawa siya ng mga ghost projects. Ginagamit niya ang iyong pangalan bilang arkitekto para makakuha ng pondo, pero ang pera ay hindi na pupunta sa semento at bakal, kundi sa sarili niyang bulsa. Diretsahang pahayag ni Rafael, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Tala. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Hindi lang pala ang kanyang kama ang dinungisan ni Cyprian, kundi pati na rin ang dangal ng kanyang pamilya at ang pinaghirapan ng kanyang ama na ngayon ay nakahiga sa kama ng karamdaman. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga mata, ang bigat ng lahat ng kanyang kinimkim na sakit sa loob ng ilang araw ay tila biglang bumuhos. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata, mabilis na sinundan ng isa pa. Yumuko si Tala. Pilit na itinatago ang kanyang paghikbi. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyong hindi na niya kayang pigilan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang harap. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kanyang kamay. Gamit ang isang malinis at puting panyo na may burda ng kanyang mga inisyal, marahang pinunasan ni Rafael ang pisngi ni Tala. Hindi ito ang haplos ng isang mangingibig na nagnanasa, kundi ang haplos ng isang kaibigan na nag-aalay ng proteksyon. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila nagpapahiwatig na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nanatili silang magkatitigan ng ilang segundo, isang sandali na puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Nabalik lamang ang diwa ni Tala nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang mabilis na humarurot paalis mula sa gate ng sementeryo. Mula sa malayo sa likod ng tinted na salamin ng isang pamilyar na kotse, nakita niya ang anino ng isang babaeng may hawak na cellphone, tila may kinukuhanan ng litrato. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likuran ni Tala. Si Marisol. Alam ni Tala na ang sandaling ito ng kahinaan at ang presensya ni Rafael ay gagamitin ng ahas na yon upang lalong lasunin ang isipan ni Cyprian at ng kanyang biyenan. Sa gitna ng mga puntod at ng amoy ng nagliliyab na kandila, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Tala. Ang paglitaw ba ni Rafael ay ang simula ng kanyang kaligtasan? O ito, ang mitya na tuluyang susunog sa natitira niyang dangal sa mata ng lipunan? Ate Tala, baka naman pwedeng ako na ang mag-asikaso kay Cyprian ngayong gabi. Mukhang kailangan mo ng mahabang tulog, baka lalong lumalim ang mga kulubot sa iyong mga mata at hindi ka na lalong magustuhan ng asawa mo. Ang mga salitang yon ni Marisol ay tila isang malambot na seda na dahan-dahang sumasakal sa leeg ni Tala. Habang binibigkas ito ng babaeng itinuring niyang kapatid, nakatayo si Tala
sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa bula ng sabon habang hinuhugasan ang platong pinagkainan ni Marisol. Isang mapait na miyamai ang nagaganap. Ang tunay na may-ari ng bahay ay nagsisilbi sa ahas na dahan-dahang umaagaw sa kanyang trono. Hindi kumibo si Tala. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng tubig na tila naging yelo sa sobrang lamig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim na silid. Dahan-dahan niyang inangat ang plato, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa basang porselana, isang babaeng maputla, pagod, ngunit may apoy, na dahan-dahang nagliliyab sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Lumapit si Marisol sa kalan kung saan kumukulo ang nilulutong sinigang ni Tala. Kumuha ito ng kutsara, tumikim, at pagkatapos ay bumaling kay Tala na may mapanuyang ngiti. Masyadong matabang ang luto mo, ate. Kulang sa anghang, kulang sa sipa. Parang ang pagsasama niyo ni Cyprian, wala ng buhay, wala ng excitement. Kaya siguro naghahanap siya ng ibang panlasa sa labas, hindi ba? Ang wika ni Marisol, habang dahan-dahang ibinabalik ang kutsara sa kaldero, isang kilos na puno ng paglapastangan sa sagradong kusina ni Tala. Nanatiling tahimik si Tala, ngunit sa ilalim ng lababo, ang kanyang kuko ay bumaon sa basahan na kanyang hawak. Gusto niyang isampal sa mukha ni Marisol ang lahat ng tulong na ibinigay niya rito. Ang pagkain, ang damit, ang perang ginamit nito para magpaganda. Ngunit alam ni Tala na ang galit ay isang sandata na dapat gamitin sa tamang panahon. Bilang isang arkitekto, alam niyang ang bawat matatag na pundasyon ay nangangailangan ng pasensya at tamang sukat. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot. Hinanap ni Tala ang kanyang anak na si Sofia upang patulugin, ngunit wala ito sa silid nito. Dahan-dahang naglakad si Tala patungo sa beranda. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa makintab na sahig. Mula sa itaas, natanaw niya ang dalawang anino sa dilim ng hardin, sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng mangga. Doon, nakikita niya si Cyprian at Marisol. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa bench at si Marisol ay nakasandal sa balikat nito habang ang kanilang mga daliri ay magkahawak kamay ng mahigpit. Ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita ang pagngiti ni Cyprian. Ang nangiting dati ay para lamang kay Tala. Ngunit hindi lamang si Tala ang nakakita sa tagpong yon. Mula sa gilid ng mga halamanan, nakatayo ang batang si Sofia. Ang kanyang paboritong manika ay nakalaylay sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka at sakit. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng isang tuyong sanga na natapakan ni Sofia. Sapat na upang mapalingon ang dalawang nagtataksil. Ano ang gagawin ni Tala ngayong ang sugat ng pagkakanulo ay hindi na lamang sa kanya nanunuot, kundi dahan-dahan na ring lumalason sa inosenteng isipan ng kanyang sariling anak? Bakit ba ang lungkot-lungkot mo palagi, Mami? Si Tita Marisol, binigyan niya ako ng bagong tablet at ang saya-saya naming nag-online shopping kanina. Sabi niya, masyado ka raw kasing busy sa pagiging perfect housewife, kaya nakalimutan mo ng maging masaya. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga tipak ng yelo na dumudurog sa puso ni Tala habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang nilalaro ang isang mamahaling gadget na hindi niya alam kung saan nanggaling. Nakatayo si Tala sa pintuan ng silid ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basket ng mga bagong labang damit. Ang amoy ng fabric softener ay humahalo sa amoy ng bagong plastik at teknolohiya, isang amoy na tila naghihiwalay sa kanya at sa kanyang sariling anak. Sofia, anak, alam mo namang hindi natin kailangan ng mga ganyang bagay nang hindi nagtatanong kay mommy o kay daddy. Di ba?
At bakit kay Tita Marisol mo pa kailangang tanggapin yan? Pilit na pinapakalma ni Tala ang kanyang boses. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay hindi niya maitago. See? This is why our family is so boring. Palaging may bawal, palaging kailangang seryoso. Sigaw ni Sofia habang padabog na tumayo at hinarap ang kanyang ina. Si Tita Marisol, naiintindihan niya ako. Sabi niya, deserve ko raw maging happy. Eh ikaw, Mami, puro ka na lang trabaho sa bahay, puro ka na lang pag-aalaga kay Lolo. Parang wala ka ng ibang alam gawin. Tumalikod si Sofia at isinuot ang kanyang headphones, isang malinaw na pader na itinayo niya sa pagitan nila ng kanyang ina. Naiwang nakatayo si Tala sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na nilamukot at itinapon sa basurahan. Ang sakit na naramdaman niya sa pagtataksil ni Cyprian ay malalim. Ngunit ang makitang dahan-dahang ninanakaw ni Marisol ang pagmamahal ng kanyang anak ay isang uri ng kamatayan na hindi niya inaasahan. Dahan-dahang naglakad si Tala patungo sa banyo ng kanilang master bedroom. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang pinihit ang shower. Ang lagaslas ng tubig na tumatama sa malamig na tiles ay sapat na upang malunod ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Naupo si Tala sa sahig ng banyo. Hinahayaan ang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang ulo, humahalo sa mainit na luhang hindi na niya mapigilan. Doon, sa ilalim ng ingay ng tubig, inilabas ni Tala ang kanyang hagulgol. Isang hagulgol na puno ng pagod, ng galit, at ng labis na pangungulila sa pamilyang dahan-dahang naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat habang pilit niyang tinitiis ang hapdi ng bawat hininga. Pakiramdam niya ay isa siyang anino sa sarili niyang bahay, isang multong nagsisilbi sa mga taong wala ng halaga ang kanyang presensya. Nabalik lamang ang ulirat ni Tala nang marinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lababo. Sa kabila ng panlalabo ng paningin dahil sa tubig at luha, nakita niya ang pangalan ng nursing home kung saan naroon ang kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang sagutin niya ang tawag. Hello, si Tala po ito. Ma'am Tala, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital agad. Ang inyong ama. Bigla pong bumagsak ang kanyang vital signs pagkatapos siyang bisitahin ng inyong asawa at bigyan ng bagong set ng gamot. Wala po siyang malay ngayon at kailangan ng agarang desisyon para sa operasyon. Tila tumigil ang mundo ni Tala. Ang lamig ng tubig sa shower ay naging kasing lamig ng kamatayan. Anong ginawa ni Cyprian sa kanyang ama? At bakit tila ang lahat ng pintong tinatakbuhan ni Tala ay isa-isang sumasara at nag-iiwan sa kanya sa gitna ng isang madilim na bangungot? Pinirmahan ito ng iyong ama habang siya ay wala sa kanyang tamang pag-iisip. Tala. O mas malala, ginamit ni Cyprian ang kanyang nanginginig na kamay upang ilipat ang lahat ng natitirang shares ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang boses ni Rafael ay tila isang hatol ng kamatayan sa loob ng malamig at puting silid ng ospital. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa kung saan nakasulat ang mga dokumentong nagpapatunay sa unti-unting pagpitas ni Cyprian sa bunga ng paghihirap ng ama ni Tala. Ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid ay tila lalong naging matapang. Nanunuot sa bawat hininga ni Tala habang pinagmamasdan niya ang mga papeles. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang isa sa mga dokumento. Doon, sa ibabang bahagi ng papel, ay nakita niya ang pirma ng kanyang ama. Hindi ito ang dati rating matatag at mapagmataas na lagda ng isang magaling na negosyante. Ito ay isang linyang putol-putol, nanginginig, at halatang pilit na iginuhit. Tila nakikita ni Tala kung paano hinawakan ni Cyprian ang nanghihinang kamay ng kanyang ama. Pinipilit itong sumunod sa bawat kurba ng panlilinlang habang ang matanda ay nahihirapan sa kanyang paghinga.
Ginamit niya ang sakit ni Papa para makuha ang lahat. Halos pabulong na wika ni Tala, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng puot. Habang ako ay nagluluto sa kusina at nag-aalaga sa kanya, ang asawa ko ay dahan-dahan nang ninanakaw ang pundasyon ng aming buhay. Nabalik ang kanyang atensyon sa kama kung saan nakahiga ang kanyang ama. Ang matanda ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagnanais na magsalita. Mabilis na lumapit si Tala at hinawakan ng tuyo at kulubot na kamay ng kanyang ama. Ang bawat daliri nito ay tila mga tuyong sanga na pilit kumakapit sa buhay. Anak, patawarin mo ako, mahinang sambit ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na bulong sa gitna ng hangin. Nagtiwala ako sa maling tao. Akala ko, inaalagaan niya ang kinabukasan niyo ni Sofia. Patawarin mo ang iyong ama. Ramdam ni Tala ang mainit na tubig na dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang hinihigpitan ang hawak sa kamay ng ama. Wala kayong kasalanan, Papa. Ang demonyo ay hindi kailanman nagpapakita ng sungay hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ako ang bahala. Ibabalik ko ang lahat ng sa atin. Pag-uwi ni Tala sa kanilang mansyon, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang mabigat na tensyon. Pagpasok pa lamang niya sa pintuan, sumalubong sa kanya si Doña Aurora. Ang matandang babae ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng bato na walang bahid ng awa. Saan ka na nanggaling, Tala? Kanina pa kita hinahanap para magsilbi ng tsaa. Pero balita ko ay nakikipagkita ka sa ibang lalaki sa labas habang ang asawa mo ay nagpapakapagod sa trabaho. Ang malupit na bati ng kanyang biyenan. Galing ako sa ospital, Mami. Binibisita ko ang aking ama na muntik nang mamatay dahil sa mga gamot na ibinibigay ni Cyprian. Matapang na sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Isang marahas na pagdapon ng palad ni Doña Aurora sa pisngi ni Tala ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang tunog ng sampal ay tila umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon at ang sakit ay gumuhit sa mukha ni Tala. Ngunit hindi siya natumba. Nanatiling tuwid ang kanyang tayo habang dahan-dahang humaharap muli sa kanyang biyenan. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Isang hamak na arkitekto ka lang na kinuha namin sa putikan. Kung ayaw mong mabulok sa kalsada, matuto kang itikom ang iyong bibig. Sigaw ni Doña Aurora. Sa gitna ng hapdi ng kanyang pisngi, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Tala. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Anong gagawin ni Doña Aurora kapag nalaman niyang ang babaeng inaakala nilang mahina ay may hawak ng alas na susunog sa kanilang buong kaharian? Isang baliw na arkitektong wala ng disenyo, kundi ang sarili niyang kahibangan. Pasensya na kayo, mga kumare. Tila kumukupas na talaga ang katinoan ng aking manugang simula nang mamatay ang kanyang dangal kasabay ng pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama. Ang mga salitang yon ni Doña Aurora ay tila mga laso na dahan-dahang ibinubuhos sa harap ng kanyang mga kaibigang elite na kasalukuyang nagtitipon sa malawak na sala. Nakatayo si Tala sa gitna nila. Suot ang isang simpleng puting duster habang bitbit ang isang tray ng tsa at mga mamahaling tinapay. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon sa kanya. Puno ng pangungutya at pilit na pagkakaawa na mas masakit pa kaysa sa isang lantaran na sampal. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila bawat laway na kanyang nilulunon ay may kasamang bubog. Ang tray na kanyang hawak ay tila bumibigat sa bawat segundo. Ang panginginig ng kanyang mga bisig ay pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mahinahong pagkilos. Ang amoy ng mamahaling pabango ng mga matatandang babae sa paligid ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Ginagawa siyang isang dayuhan sa loob ng sarili niyang tahanan. Ate Tala, let me handle that. Baka mabitawan mo pa ang tray at mapahiya si Mommy Aurora
sa harap ng kanyang mga VIP guests. You know, stress can really do things to a person's coordination. Ang wika ni Marisol habang dahan-dahang kinukuha ang tray mula sa mga kamay ni Tala. Ang tawag nitong mommy sa kanyang biyenan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang pasensya ni Tala. Tumalikod si Tala at dahan-dahang naglakad patungo sa maliit na silid sa likod ng bahay kung saan niya itinago ang kanyang mga lumang gamit sa arkitektura. Ngunit bago pa man siya makarating doon, isang pamilyar na amoy ng nasusunog na papel ang humagupit sa kanyang pang-amoy. Mabilis siyang naglakad patungo sa hardin, sa likod ng malaking grill kung saan madalas mag-ihaw ang pamilya. Doon, nakita niya si Marisol na nakatayo sa tapat ng apoy. Hawak-hawak ng ahas ang kanyang lumang sketchpad. Ang sketchpad na naglalaman ng lahat ng kanyang mga orihinal na disenyo, ang mga pangarap na iginuhit niya bago pa man siya maging alipin ng ambisyon ni Cyprian. Nakita ni Tala kung paano dahan-dahang nilalamon ng apoy ang mga pahina. Ang mga kurba ng kanyang mga blueprint ay nagiging itim at dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng init. Ang tunog ng lumulutong na papel at ang paglipad ng mga abong kulay abo sa hangin ay tila pagpunit din sa kanyang sariling pagkatao. Bakit mo ginagawa ito? Halos pabulong na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na bulong sa gitna ng init ng apoy. Dahil ang aninong katulad mo ay hindi kailangan ng pruweba ng nakaraan, Tala. Si Cyprian na ang may-ari ng mga disenyong ito ngayon. Wala ka ng silbi rito. Sagot ni Marisol nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa liwanag ng nagbabagang apoy. Dahan-dahang lumuhod si Tala sa harap ng grill nang makaalis na si Marisol. Inabot niya ang mga natitirang abo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumadampi sa mainit pang labi ng mga nasunog na pangarap. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging kasing lamig ng bakal at kasing talim ng kidlat. Ang bawat abo na dumidikit sa kanyang balat ay tila nagiging panggatong sa isang bagong uri ng apoy na sumisiklab sa kanyang kaibuturan. Kinuha ni Tala ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Dinial niya ang numerong kabisado na ng kanyang puso sa mga nakaraang araw. Rafael, simulan na natin ang laro. Sunugin natin ang kanilang kaharian gamit ang sarili nilang kasinungalingan. Kunin mo na ang lahat, Cyprian. Ang bahay ang pangalan, pati na ang kaluluwa ko. Kung mahahanap mo pa ito sa guhong ginawa mo. Ang boses ni Tala ay tila isang marupok na bulong na dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng kanilang sala. Nakatayo siya sa harap ng kanyang asawa, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay walang katinag-tinag, tila isang taong tuluyan ng sumuko sa agos ng tadhana. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong naglilipat ng lahat ng kanyang natitirang ari-arian at ang kanyang lagda para sa voluntaryong pagpasok sa isang pasilidad para sa mental health. Ganyan dapat, Tala. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sa gagawin mong ito, masisiguro naming mabubuhay ka ng maayos habang nagpapagaling ka. Kami na ni Marisol ang bahala sa lahat dito. Ang wika ni Cyprian habang mabilis na hinahablot ang folder mula sa mga kamay ni Tala. Ang sakim na kislap sa kanyang mga mata ay hindi maitago, tila isang gutom na lobo na sa wakas ay nakuha na ang kanyang biktima. Naupo si Cyprian sa kanyang paboritong silya at binuksan ang folder. Sa tabi niya, nakatayo si Marisol na may hawak na baso ng mamahaling wine. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay habang tinitingnan ang bawat pahina. Ang amoy ng katad ng folder at ang tunog ng bawat paglipat ng papel ay tila musika sa pandinig ng mga traidor. Dahan-dahang lumakad si Tala patungo sa bar ng sala. Kinuha niya ang bote ng paboritong alak ni Cyprian
at 2 kristal na baso. Ang tunog ng pagbuhos ng mapulang likido ay tila isang mahinang agos ng tubig sa gitna ng isang tahimik na gubat. Sa bawat patak ng alak na kulay dugo, tila nakikita ni Tala ang pagdaloy ng kanyang sariling pasensya na dahan-dahang nauubos ngunit napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Uminom muna kayo ni Marisol para ipagdiwang ang inyong tagumpay. Ang wika ni Tala habang iniaabot ang mga baso nang may isang matamis at nakakabahalang ngiti. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling pinagsisilbihan niya ang kanyang mga kaaway habang alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito na ang huling hapon natatapak ang mga paang ito sa loob ng kanyang kaharian. Ang bawat haplos niya sa baso ay tila isang pamamaalam sa nakaraan at isang pagtanggap sa madilim na hinaharap na siya mismo ang nagdisenyo. Cheers to our new beginning, hon! Masayang wika ni Marisol habang idinidikit ang kanyang baso sa baso ni Cyprian na lumilikha ng isang matunog na pagtatama ng mga kristal na baso na umalingaw-ngaw sa buong sala. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa kanilang nakamit, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng tunog ng doorbell. Isang unipormadong lalaki ang nakatayo sa labas. May hawak na isang itim na envelope na may tatak na personal and confidential. Mabilis itong kinuha ni Cyprian. Iniisip na marahil ay isa itong kontrata mula sa mga bagong investors na dahan-dahang binibili ni Rafael sa ilalim ng ibang pangalan. Ngunit pagkakita ni Cyprian sa nilalaman ng envelope, ang kulay ng kanyang mukha ay biglang naglaho. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay hanggang sa tumulo ang ilang patak nito sa kanyang mamahaling pantalon. Sa loob ng envelope ay ang mga litrato ni Marisol na may kasamang ibang lalaki sa isang sementadong parking lot, magkayakap at tila may malalim na usapan. Ang bawat litrato ay may nakasulat na petsa at oras, mga oras na sinabi ni Marisol kay Cyprian na siya ay nasa isang business meeting. Ang mga litratong yon na buong ingat na ginawa at inayos ni Tala sa tulong ni Rafael ay tila mga laso na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Cyprian. Ano ito, Marisol? Ang boses ni Cyprian ay tila isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Naramdaman ni Tala ang isang malamig na kapayapaan habang pinagmamasdan ang pag-aalinlangan at galit na dahan-dahang sumisira sa tiwala ng dalawang nagtataksil. Ang bawat luhang ibinuhos ni Tala sa banyo, ang bawat sampal na natanggap niya, ay tila unti-unting nababayaran sa bawat segundo ng kanilang pagkawasak. Sino ang unang bibigay sa laro ng hinala at kasinungalingan na ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Cyprian kapag nalaman niyang ang ahas na kanyang inalagaan ay may iba pa palang tinituklaw? Sino ang lalaking ito, Marisol? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Dahil baka nakakalimutan mong ako ang nagpapakain sa'yo at nagbibigay ng lahat ng luho mo sa bahay na ito. Ang boses ni Cyprian ay tila isang kulog na yumanig sa mga dingding ng kanilang master bedroom. Sa sahig ay nakakalat ang mga litratong ipinadala ni Rafael, mga piraso ng papel na tila naging mga matatalim na bubog na sumusugat sa ego ng isang lalaking akala ay kontrolado niya ang lahat. Nakatayo si Marisol sa gitna ng silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Mga luhang hindi alam ni Cyprian kung galing ba sa pagsisisi o sa takot na mabisto. Hon, maniwala ka naman sa akin. Setup lang to. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Diba? Baka si Tala ang may gawa nito para pag-awayin tayo. Ang sagot ni Marisol, ang kanyang boses ay tila isang marupok na huni ng ibon na pilit nagpapaawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kamandag ng hinala ay mas malakas na kaysa sa tamis ng kanyang mga salita. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Tala sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng anumang emosyon habang pinakikinggan ang pagguho ng relasyon ng dalawang taong sumira sa kanyang buhay.
Ito ang kanyang golden moment, ang pagmamasid mula sa malayo, habang ang apoy na kanyang sinimulan ay dahan-dahang tumutupok sa pundasyon ng kanilang pagtataksil. Naramdaman ni Tala ang isang malamig na kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang bawat sigaw ni Cyprian ay tila isang himig na nagpapagaan sa bigat ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang bumaba si Tala, ang kanyang mga hakbang ay banayad at hindi lumilikha ng anumang tunog sa makintab na nara. Naabutan niya si Doña Aurora sa sala, na tila isang estatwang nakatingin sa kisame. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang rosaryo. Ang matandang babae ay nagsisimulang matakot sa kakaibang katahimikan ni Tala sa mga nakaraang araw. Tala, anak, anong nangyayari sa itaas? Bakit parang magugunaw na ang mundo ng asawa mo? Tanong ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Hayaan niyo sila, Mami. Ang mga anino ay madalas talagang nag-aaway kapag nawawala na ang liwanag ng katotohanan. Maikling sagot ni Tala bago dumiretso sa kusina upang ihanda ang kanyang kasuotan para sa gabi ng gala. Dumating ang gabi ng malaking selebrasyon ng kumpanya. Ang mansyon ay puno ng ingay ng mga makeup artist at ang amoy ng mamahaling hairspray. Isinuot ni Tala ang isang pulang damit na tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng karimlan. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang paghahanda para sa isang giyera. Sa salamin, nakita niya ang sarili, hindi na ang asawang anino, kundi ang arkitektong handa nang gibain ang lahat ng maling istruktura. Ngunit sa gitna ng pagmamadali ni na Cyprian at Marisol na magmukhang maayos sa harap ng mga kamera, isang nakakabahalang katahimikan ang namayani sa silid ni Sofia. Dahan-dahang pumasok si Tala sa kwarto ng kanyang anak upang yayain itong magbihis. Ngunit ang bintana ng silid ay nakabukas at ang hangin ng gabi ay dahan-dahang humihihip sa mga kurtina na lumilikha ng isang malungkot na sayaw sa dilim. Ang kama ni Sofia ay maayos na nakatupi, ngunit ang kanyang paboritong manika ay nakahandusay sa sahig, tila isang babala ng isang panganib na hindi nila inaasahan. Sofia, anak, tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Hinalughog niya ang bawat sulok ng bahay, ang bawat banyo, at ang bawat cabinet. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng papalayo na sasakyan ni na Cyprian at Marisol na hindi man lang napansin ang pagkawala ng bata dahil sa tindi ng kanilang pag-aaway. Naiwang mag-isa si Tala sa gitna ng malawak at madilim na sala. Sino ang kumuha kay Sofia sa gitna ng kaguluhang ito? At paano niya haharapin ang gabi ng kanyang paghihiganti kung ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paglaban ay biglang naglaho sa dilim? Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking pamilya, at lalong-lalo na para sa aking asawang si Tala, na sa kasamaang palad ay hindi makadadalo rito dahil sa kanyang mabuhay na kalusugan ng isip. Ngunit narito tayo upang ipagdiwang ang bagong mukha ng ating kumpanya. Ang boses ni Cyprian ay dumadagundong sa loob ng malawak at marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Tala, habang ang mga panauhin, mga negosyante, politiko, at mga kilalang tao sa lipunan ay nagpapalakpakan ng may halong pilit na simpatya. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Marisol. Suot ang isang kumikinang na gintong bestido. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang tinitingnan ang bawat anggulo ng kamera. Ang amoy ng mamahaling alak at mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng pagtataksil na tila lumulutang sa hangin. Ngunit sa labas ng gusali, sa ilalim ng madilim na langit, ay nakatayo si Tala. Ang kanyang pulang damit ay tila isang naglalagablab na mitya sa gitna ng karimlan. Kanina lamang ay halos mawalan siya ng bait sa paghahanap kay Sofia, ngunit isang mensahe mula kay Rafael ang nagpatahimik sa kanyang nagbabagang puso. Ligtas si Sofia, Tala.
kasama ko siya. Alam kong gagamitin siya ni Cyprian laban sa'yo, kaya inunahan ko na sila. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Dahan-dahan ang pagpasok ni Tala sa ballroom. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ng mga taong makakakita sa kanya. Ang bawat mata ay dahan-dahang nabaling sa kanya. Nawala ang ingay ng mga tawanan at ang musika ng orkestra ay tila naging isang malungkot na himig habang naglalakad ang baliw na asawa patungo sa gitna ng silid. Hindi siya mukhang baliw. Siya ay mukhang isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Napatigil si Cyprian sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang hawak na mikropono ay dahan-dahang nanginginig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Tala, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa iyo ay magpahinga ka na lang sa bahay. Pilit na pagpapakalma ni Cyprian, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Narito ako upang saksihan ang pagtatapos ng iyong mga kasinungalingan. Cyprian, ang malakas at matatag na sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na humiwa sa katahimikan ng buong ballroom. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Cyprian ay nagbago. Hindi ang video ng mga proyekto ng kumpanya ang lumabas, kundi ang isang malinaw na footage mula sa nakatagong kamera sa loob ng opisina ni Cyprian. Ang buong ballroom ay napuno ng boses ni Marisol at Cyprian na pinagpaplanuhan kung paano lalasunin ang isipan ni Tala at kung paano gagamitin ang nanginginig na kamay ng kanyang ama upang pirmahan ang mga pekeng dokumento. Narinig ng lahat ang pagtawa ni Cyprian habang tinatawag niyang bobong arkitekto ang kanyang sariling asawa. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa gulat. Ang amoy ng iskandalo ay lalong tumapang sa bawat segundo ng video. Nakita ng lahat kung paano naglalambingan ang dalawa sa ibabaw ng mesa ng opisina habang pinag-uusapan ang pagpapakulong kay Tala sa mental hospital. Dahan-dahang lumapit si Tala sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Nang makarating siya sa harap ni Cyprian, kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay nito. Sa harap ng lahat, dahan-dahang hinubad ni Tala ang kanyang wedding ring. Ang tunog ng pagbagsak ng gintong sing-sing sa sahig ng entablado ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng 15 taon ng paghihirap. Ang sing-sing na ito ay simbolo ng isang loyde na matagal mo nang dinungisan. Ang kumpanyang ito ay hindi sa'yo, Cyprian. Ito ay bunga ng dugo at pawis ng aking ama at ng bawat disenyong ninakaw mo mula sa akin. Ang wika ni Tala, ang bawat salita ay tila isang hatol mula sa langit. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Rafael kasama ang ilang unipormadong pulis at mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Cyprian de la Vega, aresto ka sa kasong falsification of public documents, corporate fraud, at tangkang pagpatay sa pamamagitan ng paglalason sa iyong biyenan. Ang boses ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Naramdaman ni Tala ang isang matinding lunas sa kanyang kaibuturan habang pinapanood niyang posasan ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Si Marisol ay pilit na nagtatago sa likod ng entablado, ngunit ang mga kamera ng media ay nakatutok na sa kanya. Hinuhubaran ang kanyang maskara ng kawalang malay. Si Doña Aurora ay napaupo na lamang sa isang tabi. Ang kanyang rosaryo ay nahulog at kumalat ang mga butil nito sa sahig. Tila ang pagkawasak ng kanilang dangal na hinding-hindi na mabubuo muli. Dahan-dahan nang lumabas si Tala mula sa ballroom. Iniwan ng kaguluhang siya mismo ang nagdisenyo. Sa labas, sinalubong siya ni Rafael na may kasamang malungkot ngunit proud na nangiti. Ang amoy ng sariwang hangin pagkatapos ng ulan ay tila isang pangako ng bagong simula. Tapos na, Tala, malaya ka na. Mahinang wika ni Rafael.
Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Tala habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Sa pagguho ng toring itinayo ng kasinungalingan, sapat na ba ang katarungan upang hilumin ang mga sugat ng pusong matagal na nagdusa sa anino ng pagtataksil? Ang kintab ng ginto ay mabilis na naglalaho kapag ito ay hinaluan ng dugo at luha ng mga taong iyong tinapakan. Ciprian. Ngayon, ang tanging natitira sa iyo ay ang malamig na rehas at ang bawat segundong bibilangin mo sa loob ng kadiliman. Ang boses ni Tala ay tila isang malungkot na himig na humahalo sa amoy ng kalawang at basang semento sa loob ng presinto. Nakatayo siya sa tapat ng selda kung saan nakakulong si Ciprian, ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat. Ngunit ngayon ay nakaupo na lamang sa isang gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng balbas at ang kanyang mga mata ay walang katinag-tinag na nakatitig sa sahig. Ang marangyang tuksido na suot nito kagabi ay gusot-gusot na at puno ng dumi. Isang simbolo ng kanyang mabilis na pagbagsak mula sa itaas ng kanyang toring buhangin. Hindi kumibo si Ciprian. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahinang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa isang sirang gripo sa malayo, na tila bawat segundo ng kanyang buhay na unti-unting nauubos. Naramdaman ni Tala ang isang matinding lunas, ngunit may halong lungkot para sa taong nasira ng sariling ambisyon. Samantala, sa isang madilim na sulok ng kalsada sa Makati, naglalakad si Marisol na bitbit ang kanyang mga gamit sa loob ng isang malaking plastik. Ang kanyang gintong bestido ay punit-punit na at ang kanyang mga paa ay sugat-sugat na sa paglalakad ng walang sapin. Ang bawat taong makasalubong niya ay bumubulong at tumitingin ng may halong pandidiri dahil ang kanyang mukha ay nakabandera na sa bawat balita sa telebisyon at social media bilang ang ahas na sumira sa isang pamilya at nagnakaw sa isang matandang may sakit. Wala na ang kanyang mga kaibigan, wala na ang kanyang luho, at higit sa lahat, wala na ang dangal na kailanman ay hindi niya mabibili ng pera. Pag-uwi ni Tala sa kanilang mansyon, ang katahimikan ng bahay ay tila isang yakap na puno ng kapayapaan. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Sofia. Doon, nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang kanyang lumang manika habang ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga pisngi. Ang amoy ng lavender sa loob ng silid ay tila nagpapakalma sa bawat kaba sa dibdib ni Tala. Mami, patawarin mo po ako. Nabulag po ako sa mga regalo ni Tita Marisol. Akala ko po, kayo ang nagpapabaya sa amin ni Daddy. Patawarin niyo po ako kung naging masama akong anak. Ang boses ni Sofia ay tila isang basag na kristal, puno ng pagsisisi at sakit. Sa loob ng silid na puno ng amoy ng lavender, dahan-dahang lumapit si Tala sa kanyang anak. Walang galit, walang pait, kundi isang nag-uumapaw na pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makapagbibigay. Naupo si Tala sa tabi ni Sofia at marahang hinila ang anak para sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman ni Tala ang pagdampi ng basang pisngi ni Sofia sa kanyang balikat, ang init ng bawat hikbi na tila naghuhugas sa lahat ng lason na itinanim ng mga traidor sa puso ng bata. Ito ang kanyang golden moment, ang pakiramdam ng bigat ng ulo ni Sofia sa kanyang balikat, ang amoy ng shampoo ng kanyang anak, at ang higpit ng yakap na tila nagsasabing ligtas na sila. Ang bawat haplos ni Tala sa buhok ni Sofia ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling magkakaroon ng anino sa pagitan nila. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang dalawang pusong dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara. Nabalik lamang ang atensyon ni Tala sa labas ng silid nang marinig niya ang kaladkad ng mga maleta sa pasilyo. Dahan-dahan siyang lumabas
at nakita si Doña Aurora na nag-eempake ng kanyang mga huling kagamitan. Ang matandang babae, na dati ay tila isang reyna sa kanyang trono, ay mukhang luma at kupas na sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinutupi ang kanyang mga mamahaling sutla. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyang hindi na mabubura ng anumang alahas. Aalis na ako, Tala. Wala na akong mukhang ihaharap sa mga kaibigan ko at wala na ring saysay ang manatili sa bahay na ito. Ngayong alam ko nang ang sarili kong anak ang sumira sa lahat. Ang mahinang wika ni Doña Aurora nang hindi man lamang tumitingin kay Tala. Hindi ko po kayo pinapalayas, Mami. Ngunit sa bahay na ito, wala nang puwang ang mga lihim at panlalait. Kung gusto niyo pong manatili, kailangan niyo pong tanggapin ang katotohanang ang kumpanyang ito at ang bahay na ito ay itatayo ko muli sa ilalim ng aking sariling pangalan. Ang matatag na sagot ni Tala. Pinili ni Doña Aurora ang tumahimik at magpatuloy sa pag-aayos, isang malinaw na tanda ng kanyang pagsuko at pag-alis sa trono na kailanman ay hindi naman talaga naging kanya. Lumipas ang ilang araw, dinala ni Tala si Sofia sa kanyang lumang opisina, ang silid na matagal na niyang hindi pinapasok dahil sa takot at lungkot. Ang amoy ng lumang papel, tinta at alikabok ay sumalubong sa kanila pagbukas ng pinto. Hinawi ni Tala ang makapal na kurtina, hinahayaan ang sikat ng araw na tumama sa kanyang malawak na drafting table. Doon, sa gitna ng silid ay may isang blankong blueprint na naghihintay na malagyan ng mga bagong guhit. Naramdaman ni Tala ang isang kakaibang sigla sa kanyang mga daliri. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya ang anino sa likod ni Cyprian. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Ang bawat linya na iguguhit niya mula ngayon ay hindi na para sa ambisyon ng iba, kundi para sa pangarap na matagal niyang kinalimutan. Ngunit bago tuluyang magsimula ang kanyang bagong buhay, alam ni Tala na may isang huling bagay pa siyang dapat harapin. Isang huling pagbisita sa taong naging dahilan ng kanyang pagbagsak at pagbangon. Nakatayo si Tala sa harap ng bakal na rehas ng kulungan ni Cyprian para sa huling pagkakataon. Ang lalaki ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang hiling na alam ni Tala na hinding-hindi na niya maibibigay. Tala, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para maging ama kay Sofia. Ang pagsusumamo ni Cyprian, ang kanyang boses, ay tila isang marupok na bulong sa gitna ng maingay na presinto. Nanatiling tahimik si Tala, ang kanyang mga mata ay walang katinag-tinag habang pinagmamasdan ang guho ng lalaking minahal niya. Bibitawan na ba niya ang huling tali ng galit o mananatili siyang bilanggo ng nakaraan habang sinusubukan niyang itayo ang kanyang kinabukasan? Ang bawat guhit ng lapis sa puting papel ay tila isang tibok ng pusong muling nabuhay mula sa matagal na pagkakahimbing. Nakatayo si Tala sa gitna ng kanyang bagong opisina, ang Tala Architecture and Design. Ang amoy ng bagong pintura, ang bango ng sariwang kape, at ang liwanag ng araw na sumisilip sa malalaking bintana ay tila mga saksi sa kanyang muling pagsilang. Wala na ang anino ni Cyprian na dati ay nakabalot sa bawat disenyo niya. Ngayon, ang bawat kurbada ng gusali, ang bawat sukat ng haligi, ay nagdadala ng kanyang sariling pangalan at dangal. Ang kumpanya ng kanyang ama ay dahan-dahang bumabangon, hindi na bilang isang instrumentong ginamit sa pandaraya, kundi bilang isang legacy na puno ng katapatan. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Rafael, bit-bit ang isang bungkos ng puting mga bulaklak at ang kanyang pamilyar na ngiti na tila nagbibigay ng init sa buong silid. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa nara ay may kasamang katiyakan at respeto. Tala, dumating na ang balita mula sa korte. Maayos na ang lahat ng papeles para sa restoration ng luma ninyong kumpanya. You did it, Tala. Nabawi mo na ang lahat.
ang wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Rafael. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong ang tingin ko sa sarili ko ay isa lamang aninong nawawala sa dilim. Sagot ni Tala habang dahan-dahang lumalapit sa lalaki. Doon, sa gitna ng silid na puno ng mga blueprint ng kinabukasan, naramdaman ni Tala ang marahang pagdapo ng kamay ni Rafael sa kanyang palad. Hindi ito ang hawak ng isang taong gustong umangkin, kundi ang hawak ng isang katuwang na handang sumabay sa bawat hakbang. Isang matamis na sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa mabilis na pintig ng puso, kundi sa malalim na katiyakan ng pagtitiwala. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, dahan-dahang inihilig ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ninanamnam ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng pag-asa. Lumipas ang mga oras at nagtungo sila sa dalampasigan kasama si Sofia. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang awit ng kalikasan na naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Pinapanood ni Tala ang kanyang anak na masayang tumatakbo sa buhanginan. Ang tawa nito ay tila musika na nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa kanyang dibdib. Ang kulay ng langit ay unti-unting nagbabago mula sa matingkad na asul patungo sa kulay kahel at lila. Isang hudyat ng paglubog ng araw na hindi na nagdadala ng takot kundi ng kapayapaan. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagmamasid sa paglubog ng araw habang hawak ang kamay ng taong nagpahalaga sa kanya at ang makitang muling nakangiti ang kanyang anak. Ang bawat haplos ng hangin sa kanyang mukha ay tila nagsasabing tapos na ang bagyo at ang dagat ay muling naging payapa. Bago tuluyang lumubog ang araw, nagtungo si Tala sa isang tahimik na bahagi ng sementeryo malayo sa mga marangyang puntod. Doon ay nakahimlay ang Bunoy, ang nanay ni Marisol, ang babaeng nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Dahan-dahang inilapag ni Tala ang isang puting rosas sa ibabaw ng puntod. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila isang simbolo ng pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang mga nanalasa sa kanya, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Para sa iyo ito, Nay. Kahit anong sakit ang idinulot ng iyong anak, hindi ko makakalimutan ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Pinapatawad ko na siya para mahanap ko na ang tunay kong laya. Halos pabulong na wika ni Tala sa gitna ng dahan-dahang pagdidilim ng paligid. Nabalik ang diwa ni Tala nang marinig niya ang tawag ni Sofia mula sa malayo. Isang huling sulyap sa puntod at isang huling buntong hininga ng pasasalamat sa tadhana. Ang anino ng sumpa ay tuluyan ng naglaho at ang natitira na lamang ay ang liwanag ng isang bagong bukas na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging kristal na nagbigay ng kislap sa aking kasalukuyan. Hindi man madali ang magpatawad, napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa akin, kundi para sa aking sarili, upang tuluyan ko ng mabitawan ang mabigat na kadena ng nakaraan. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang toreng itinayo ng kasinungalingan nina Cyprian at Marisol. Nakatayo si Tala sa balkonahe ng kanyang bagong disenyo na bahay. Isang bahay na gawa sa salamin, kahoy at liwanag na sumasalamin sa kanyang pagkatao na muling nabuo. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay may dalangin at ang bawat haligi ay may kwento ng pagtitiis at tagumpay. Ang amoy ng mga sampagita sa hardin ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin ng dapit hapon na tila isang banayad na haplos ng kalikasan sa kanyang puso. Narinig ni Tala ang mahinang tunog ng tawanan mula sa ibaba. Nakita niya si Sofia, na ngayon ay isa ng dalaga, na masayang nagtatanim ng mga bulaklak kasama si Rafael. Ang kislap sa mga mata ng kanyang anak
ay wala ng bakas ng lason at pag-aalinlangan. Si Sofia ay naging isang matatag na babae, inspirasyon ng kanyang ina sa bawat hakbang. Ang bawat tawa ni Sofia ay tila isang matamis na musika na nagpapalimot sa lahat ng pait na dinanas nila noon. Dahan-dahang umakyat si Rafael patungo sa balkonahe, bit-bit ang 2 tasa ng tsa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan, isang presensya na hindi kailanman nagkulang sa loob ng 5 taon. Inabot niya ang isa kay Tala at ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng saglit. Nagpapahiwatig ng isang ugnayang hindi kailangan ng mga mabulaklak na salita upang mapatunayan ang katapatan. Malalim na naman ang iniisip mo, Tala. Mahinang wika ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Rafael. Noong mga panahong pakiramdam ko ay isa lamang akong anino. Hindi ko akalaing makakakita pa ako ng ganito kagandang bukas. Sagot ni Tala habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng lalaki. Paminsan-minsan ay nakakatanggap pa rin si Tala ng balita tungkol sa mga taong nanakit sa kanya. Si Cyprian ay nakalaya na mula sa kulungan, ngunit ang dating makapangyarihang lalaki ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Isang taong naglalakad sa mga lansangan na puno ng pagsisisi at walang sino mang gustong tumingin sa kanya ng may respeto. Si Marisol naman ay nanatiling lugmok sa kahirapan sa probinsya. Ang kanyang kagandahan na dati ay ginamit niya sa kasamaan ay tuluyan ng kumupas sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling konsensya. Ngunit para kay Tala, ang katarungan ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway. Ang tunay na katarungan ay ang mahanap niya ang kanyang sariling tinig, ang muli niyang mayakap ang kanyang anak, at ang matutuhan niyang muling magtiwala sa pag-ibig na hindi nananakal. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot tanaw, nagiging kulay ginto ang buong paligid. Ang anino ng sumpa ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang mapayapang liwanag na pagtanto ni Tala na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan na naglilimita sa ating kakayahan, kundi isang malawak na langit na nagbibigay ng pakpak upang tayo ay lumipad at maging ang pinakamagandang bersyon ng ating sarili. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, ang bawat disenyo ng kanyang buhay ay malinaw na. Wala nang mga guhit na nanginginig, wala nang mga pundasyong marupok. Si Tala ay hindi na lamang isang arkitekto ng mga gusali. Siya na ngayon ang arkitekto ng isang buhay na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at wagas na pag-ibig. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil sa bawat bituin na sisilang sa langit, alam ni Tala na naroon ang kanyang pangalan. Isang bituin na patuloy na nagniningning pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo, sapagkat sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may bituing magbibigay ng liwanag sa ating landas. Maraming salamat sa inyong buong pusong pagsubaybay at pakikinig hanggang sa huling pahina ng buhay ni Tala. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang sandali ng masakit na pagtataksil, sa harap mismo ng pintuan ng opisina, naramdaman ko ang bawat kirot at sikip ng dibdib na tila ba ako mismo ang nakatayo sa dilim ng pasilyong yon. Ang kwentong ito ay nagmula sa inspirasyon ng mga totoong kababaihang nakilala ko sa aking paglalakbay, mga martir na naging mandirigma, at mga pusong dumaan sa apoy ng pagsubok ngunit mas piniling mabuo muli ng mas matibay at mas nagniningning. Ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging tanda ng kahinaan. Ito ay parang isang maliit na apoy na ating inaalagaan sa gitna ng malakas na hangin upang hindi tayo tuluyang lamunin ng lamig ng puot. Tulad ng isang butil ng binhi, ang ating pag-asa ay kailangan nating diligan ng tiwala sa ating sariling kakayahan upang ito ay lumago at maging isang malalagong puno ng tagumpay. Sa bawat paglubog ng araw, may dalang pangako ang langit na ang bukas ay magiging mas maliwanag
para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan kayo ng isang tanong na naglaro sa aking isipan habang binubuo ang bawat linya ng kwentong ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, sapat na ba ang katarungan at ang pagbagsak ng iyong mga kaaway upang burahin ang lahat ng pait sa iyong puso? O kaya mo rin bang yakapin ang kapayapaan at patawarin ang taong pinakamahal mo na siyang naging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting liwanag sa inyong mga puso. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section dahil ang bawat kwento at opinyon ninyo ay nagsisilbing inspirasyon para sa akin. Huwag ninyong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapagaling sa pamamagitan ng ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay, pag-ibig at pag-asa.